Myla Dolor, and I am one of the successful student of Mr. Andre Lopez. And this is our day 1 challenge. Actually, I don't really know kung ano talagang iko-content ko. Pero I decided na maggawa ng content para sa aking YouTube channel na napabayaan ko na. Siguro it's time na para hindi ko kasi alam kung anong content or ano ba yung dapat kong ilagay doon. Random thoughts lang talaga yung malaman doon. Pero let's see. Sana makagawa ako ng content na may value at saka may impact din sa ibang so, ngayon, it's already 5 a.m. 5:17 to be exact. Meron akong customer kagabi. Nisend siya ng file around midnight. Tapos sabi niya, kailangan niya ito ng before 6 a.m. So, ito na muna yung una kong gagawin. Tapos ko na siyang ipin. Ang sabi ng aking customer, dapat daw ay naka-ring bind ng clear. So, let's see. Dito ang aking production area. Makalat pa. Mamaya pa ako makakapaglinis. Ayan. Itong production area na to, kapag makalat to, ibig sabihin marami akong project. Pag malinis, walang project, walang pera. So, yeah. Kailangan ko tong i-ring bind dito. Sabado nga pala ngayon, guys. Anyway, pag Monday to Friday, usually 5 a.m. open na kami. So, ito yung aking first win for today. So, hello guys. Again, I'm Myla Dolor and one of the Success Blueprint student of Andre Lopez, and I decided to make a content today. Ayan. Ganito pala yung boses. Boses pandigma. Taba ng mukha ko sa camera. This is our day 1 and I don't know if it will turn out good. Anyway, maulan pala dito guys. Nasa Diet Camarillo Norte ako at maulan. Usually pagkagising ko, I start my day with gratitude. Nagbe-meditate muna ako bago ako bumaba. Then, sinecheck ko yung mga bata kung gising na or kung ano ba. Basta, before ako bumaba, I make sure na okay sila dun sa taas. And then, pagbaba ko si mama nagluluto na. So, ako ay magiinom lang ng mainit na tubig. Then, mamaya, kain ako ng kanin. Check ko lang tong mga messages sa messenger ko. I'm not really good at talking in front of the camera. Kasi, pakiramdam ko talaga may kakaiba sa boses ko. Plus, ang laki ng mukha ko sa camera. I don't know kung anong magiging resulta nito. Actually, may doubt ako sa sarili ko today kung kaya ko ba itong i-survive day 1 na to, or ang maganda bang kalabasan nito, or i-judge ako ng mga tao. Walang mag-vlog, no? Parang timang nagsasalita ko mag-isa. Today, I decided to make a content for my YouTube channel. Actually, this YouTube channel,
hindi ko talaga siya naaasikaso. Ginawa ko siya nung pandemic. I mean 2011 pa ako gumawa ng YouTube channel, pero for project lang sa college. And then, nung pandemic, nagka-time ako gumawa-gawa ng video, mga ganyan. Tapos na-monetize siya. Hanggang ngayon, okay naman siya. Kaya lang, hindi ako madalas gumawa ng content. Dati, dinodocument ko yung mga ginagawa ko dito sa printing business namin. Kaso, parang napagod ako kasi, syempre, ang dami ko na rin ginagawa maliban sa isa akong nanay and sa business, naka-hands-on. Then, nag-create pa ako ng content, nag-video ng sarili, nag-edit. Parang nakakapagod siya. So, kung ano na lang yung maisip kong i-upload, yun nga pala. Parang sabi ko sa sarili ko, itong Facebook page ko ay parang open book ng buhay ko. Parang diary na rin as well. Mostly nagpo-post ako ng mga positivity, motivational, ganyan, mga quotes. Yun ay dahil parang inomotivate ko talaga yung sarili ko. So, wala naman motivate sa akin, di ba? So, usually yung mga post ko is para sa akin. Tapos, di ba meron si Facebook na parang mga throwback niya. Parang pag nakikita ko sa wall ko, parang sabi, talaga ba? Sinabi ko ba to? Or ano bang pinagdadaanan ko during these times, ganyan. It is really good to know rin naman na parang, nalampasan ko pala tong ganitong challenge. Ginagawa ko siya over and over. And then, yun nga, especially pag may pinagdadaanan din ako. Pero, I just post stuff na makakapag-motivate sa akin. Parang, hindi ako sumuko, diba? Tapos, yun, sabi ni Sir MJ, kailangan namin mag-create ng video for 7 days and document from day 1 to day 7. It's very challenging for me kasi hindi naman ako usually nasa harap ng camera na nagsasalita. And then, meron talaga akong fear of, I don't know, doubt siguro. Maybe, I'm just afraid na ma-judge ng mga tao. Baka may something na ma-post ako or something is holding me back para maging vlogger or influencer, diba? Kasi parang somehow gusto mong yung presence mo dapat nasa social media kasi may business tayo, diba? Pero may mga times na parang gusto mong mag-deactivate ng account. Gusto mong parang walang social media, yung parang wala kang nakikita, wala kang dinudot-dot, wala kang ina-update. Pero yun nga, hindi pwede kasi may business tayo and marami tayong transaction sa Messenger and maraming naghahanap sa atin. Yun, bilang isang business owner, kahit gustong-gusto mo nang mag-deactivate ng account, kailangan mong i-practice ang pagkakaroon ng omnipresent sa lahat ng platform ng social media kasi it build also trust sa ating mga customer. Ayan. Naalala ko way back nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagbe-business. Halos araw-araw ko nagpo-post ng lahat ng mga bagay na ginagawa ko. Pero lately, lalo na yung mga 2022, 3, and 4, konti na lang yung mga pinopost ko kasi siguro ang dami ko na rin ginagawa na parang wala na akong time mag-create ng content, mag-post, ganyan.
sa maghapon, simula 4 a.m. Syempre pagkagising, then sasara ka ng 7. Tapos syempre mag-aasikaso pa ng mga bata. Parang tulog na lang talaga yung yung pahinga. Pero ngayong 2025, I decided to create more content na may value, na sana makapag-inspire or motivate rin ako sa mga negosyante or mag-uumpisa pa lang magnegosyo, na huwag silang matakot mag-umpisa sa maliit. Dito kami guys nag-umpisa noong 2014. Ayan, bahay kubo na ito. Ayan. Tapos, siguro itong mga June, tapos pina-open namin yung kabila para lumawak mga December 2014, and then the rest history. Wala dun yung latest picture ng itsura ng business place namin ngayon. Yun nga, parang nakalimutan ko din i-document yun. Guys, nung 2019, nakita ko sa TikTok si Sir MJ. So, bago mag-pandemic yun. And then, finalo ko na yung YouTube channel niya. From that, marami akong natutunan sa kanya. Ito, isa-isa na nga ito eh. Parang, ayan, pinrame ko pa. Dinikit ko talaga ito sa wall ko. Hindi ko akalain na parang, ito ginagawa ko na siya. Isa talaga to sa pinaka gusto ko sa Success Blueprint course. At saka ina-apply ko talaga to every single day simula nung graduate ako or nalaman ko to. Then last year parang ang dami kong na-accomplish na goals dahil dito. Ayoko lang masyadong i-flex, pero malaking tulong talaga tong ginawa ni Sir MJ. Pala guys, ang aking YouTube channel, napakatamad kong mag-upload. Pero yan, buhay na buhay pa rin naman siya kahit papaano. First day ng 7-day challenge guys of Success Blueprint. Hindi ko alam kung ano talaga yung iko-content ko at sasabihin ko or i-document ko today. Basta I just decided to make this content. And it's already, yun nga, 6 in the morning na. So, nag-start tayo kaninang 4:30, around before 5. Ayan guys, maulan na umaga. It's already 6 a.m. So, ito ang view. Kaya, tulog pa yung mga kids. Mamaya pa magkakagulo. I don't know what will happen today, but I am excited and a little bit nervous. So, ayan, mag-open na ako na kami shop. Mag-open na ako na aming shop. Oops, maulan. Maulan. Yan, ito pala ang aming shop guys. Yan. Ito lang munang part na to ang aking i-open. Ito na guys, ngayong umaga kami ay naglinis ng aming coffee vending machine and kami ay mag-refill ng cup. Sa baba na aming vending machine, meron kaming piso wifi. And para yung mga estudyante habang nagkakape or nagcho-choco milk ay nag-wifi. Ito nga pala ang aking masipag na asawa.
paglalagay nga pala ng cup ganyan pa isa-isa para hindi siya mag-error. Hi guys, tanghaling tapat na. And inaantok ako. Maliban sa 7-day challenge kasi ito, nakapag-umpisa na ako ng unang challenge, which is yung pag-exercise. And ngayon nararamdaman ko na masasakit yung mga muscles ko. So, parang gusto kong matulog. Kaya lang, syempre, hindi pwede kasi meron tayong dapat tapusin ngayong maghapon. Dahil ito yung first day sa 7 days challenge ni Sir MJ sa Success Blueprint. Totoo lang guys, excited ako kung ano yung magiging result. Although, syempre, challenging siya talaga. Kasi wala naman akong background sa pag-vlog. And, nahihiya pa talaga akong humarap sa camera. Ay, laki-laki ng mukha ko. Tsaka yung bilog yung aking dunal. Ayun. Pero ito lang ang masasabi ko. I have clear intention na at the end of the day, this will create a beautiful result. And result don't lie. Sabi nga ni Sir MJ, hindi mo kailangan maging magaling para mag-umpisa. Kailangan mo lang mag-umpisa para gumaling. O, diba? Kaya, challenge accepted ito. Siya nga pala guys. Ano nga ba itong 7 days success blueprint challenge na sinasabi ko? Bakit ako nag-create ng mga ganitong video? Bakit ako nagdo-document, ganyan. Isa ako sa mga estudyante ni Sir MJ Lopez sa Success Blueprint. And ngayong first week of January, meron kaming 7 days challenge, which is kailangan namin i-apply yung 7 master steps, which is the first one is to decide, and the next day we have to plan and take action, and then monitor, gratitude, then self-love, then raise our standards. So, yon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung magiging resulta nito. But one thing is for sure, parang after this, may magbabago sa amin, sa aming habit, sa aming lifestyle. It will also create a value, 'di ba? Kung ano yung may improve namin sa buhay namin or sa career namin or sa business namin. So, yeah, ito yung first day, so kailangan namin mag-decide, and I decided to create a content for my YouTube account and to all my social media platform. So, kailangan ko na sigurong maging present. Ano ba tawag? Omnipresent. Yeah, that's the term. Kasi, I think, nasa age talaga tayo, kumbaga, halos lahat ng, or karamihan sa mga kabataan, or kahit na anong edad is nasa social media na. Nasa social media na. Diba? Nauutal pa. But, I'll make sure na isa ako sa mga tao na mag-create ng content para mag-create ng value at hindi katoksikan. So, I will inspire people na nag-uumpisang mag-business, like sa amin, katulad sa amin, printing business. And then, yeah, let's see kung ano yung may ambag ko. So, yan lang muna. So, yun. Gusto kong i-document yung growth ko, yung process on becoming the best version of myself ngayong buong taon.
Hindi ko pa alam kung paano, pero siguro naman, if ginawa ko siya consistently, everyday, or alam mo, hanggang sa, let's see, hanggang December ko anong magiging result nito. Sabi nga ni Sir MJ, maging consistent ka lang. Sana nga, no, makapag-create ako ng maraming value this year. So, my focus is to give value, not to sell. Parang bonus na lang siguro yun kung may mga gagawin. But yeah, so yan muna. Again, my name is Myla Dolor and I am one of the students of Mr. MJ Lopez sa Success Blueprint. And also, I am the owner of Miles Iron Office and School Supplies Trading, located dito sa Procudo, Barangay Kabumbugan, Daet, Camarines Norte, katabi ng Camarines Norte National High School. So, yeah, this is my first day sa 7-day challenge ni Sir MJ Lopez. Ito ang aking entry. And oops, i-claim na natin guys. This 2025 atin to. This will be our breakthrough. Yeah.